Chapter 2. Habang nagtatawanan, sina Sir Ed at Jessa, naulinigan iyon ni Jerome na lalong nagpainit sa kanyang ulo. Nakukunot ang kanyang noo na lumayo sa dalawa. Nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan, padlabag na binigsak ang phone sa sofa. Napasagaw siya dahil sa inis ay iisa lang ang makakapagpakalma sa kanyang nararamdaman. Yun ay ang pag-surf. Dali-dali niyang kinuha ang mga gagamitin niya sa nagpalit ng kanyang swimming trunk. Saka lumabas ng bahay. Ilang metro lang ang layo ng kanyang kinalalagyan sa dagat. Kaya naman ay nilakad nilang niya. Paglingon niya sa kinaroroon na ng babae at matanda na sumira sa kanyang mood ay wala na ang mga ito. Agad siya lumusong sa dagat at tamang-tama na medyo malalaki ang mga alon sa mga oras na iyon. Minaniobra niya ang bawat along hahampa sa surfing board niya. Isang oras din siyang nakalusong sa dagat bago siya umahon at umuwi na. Habang nagbibihis, nakatanggap si Jerome ng mensahe sa phone niya galing kay Steph. Si Steph, ang kaibigan ng isang orthopedic at dating kasintahan ni Jerome na nakilala niya habang nag-aaral lang una bilang doktor. Bilang mas pinagtutuunan ni Steph ang pag-aaral at ang practice niya bilang isang surgeon, nakipaghiwalay siya kay Jerome. But still they became good friends, kahit na ganun ang nangyari. Steph was assigned in a General Luna hospital as a surgeon. "Jerome, I heard you're here in Laguna?" Tanong ng isa sa text. "Ah yes," sagot naman ni Jerome. "Pasyalan mo naman ako dito sa ospital. We're gonna have lunch together." Anyaya ni Steph. "Okay, bala ko talaga sanang pumunta dyan ngayon. I will be there in 30 minutes. Sagot naman niya. Dali-dali siya nag-ayos. Nagsuot lang siya ng pants and his favorite shirts to wear kung lumalabas siya. Collared shirts. Ayaw na ayaw niya nagsusuot ng mga long sleeve polos dahil hindi siya komportable. He only used them when he attend functions and big meetings. Na makapag-ayos na ay lumabas na siya agad. Samantala, nakauwi na sina Sir Ed at saka si Jessa sa bahay ng una. Hindi pa rin makaget over ang dalaga sa pagpapahiyang ginawa ng matanda sa lalaking may-ari ng resort. Nangingiti pa rin siya kung naiisip niya. "Sir Ed, next time ulit ah," anya sa matanda. "Salamat ulit sa oras mo, Jessa. Ang sarap mong kasama kaya naman gustong-gusto kitang laging nandito," sagot ni Sir Ed. "Kung pwede lang sana, araw-araw sir, kaso may iba din akong mga pasyente. Hayaan mo, pagbalik ko ipapasyal kita ulit pero hindi na dun sa pinuntahan natin. Baka magalit na naman ang masungit na yun eh," wika sa matanda. Sige, gusto ko yan," nangingiting sagot ni Sir Ed. Nagpaalam na si Jessa sa mag-asawa saka umalis. Dahil tanghalian na, dumiretso siya sa kanilang bahay para doon ang magtanghalian. Nakaugalian na din kasi ng ama na umuwi para lang kumain. Malapit lang naman ang trabaho sa bahay. "Hello Mother Earth," bati sa inang naghahanda ng pagkain sa kusina kasama ang kanilang katulong. "Mother Earth?" kunod noong tanong ng ina. "Mama, Mudra, ina," tatawa-tawang biro niya. "Sa dami ng mga kalokohang alam mo," sagot ng ina saka pumulot ng maliliit na munggo sa kabinato sa kanya. "Biro lang, anong ulam? Gumawa kami ng paborito mong sinigang na isda." "Wow, alam na alam ah." "Siyempre dahil maghugas ka na ng makakain ka na. Mamaya pa ang papa mo," utos ng ina. "Sige po. Kailangan ko ding pumunta agad sa ospital ngayon eh," sagot naman niya. Matapos siyang kumain ay umalis din siya agad. Hindi na niya naabutan ng ama. Dala-dala ang sariling kotse papasok sa trabaho. Nasa parking lot na siya nung wala siyang mahanap na space para sa kanyang sasakyan. Punong-puno ang parking area ng ospital kaya naman nagpaikot-ikot muna siya ng ilang minuto. Habang nag-iikot ay tamang-tama namang may paalis na sasakyan. Mabilis siya yung tinungo. May isang sasakyan din na papasok at pinupuntirya ang space na iniwan ng paalis sa kotse. Kaya naman pinaharurot niya ang kanyang sasakyan at inilusot sa space na yun. At tada!
Mas nauna siya. Kung hindi niya napansin ang papasok na sasakyan, baka siya ang nawalan. Pagka-park niya, itinigil ng may-ari ang sasakyan ng kanyang kotse sa harapan mismo ng kotse niya. Pagkababa niya sa kanyang sasakyan, siya ding pagbaba ng lalaki ng salamin ng kotse niya. "Hoy miss, akin ang space na yan," galit na wika ng lalaki. "Ha? Kanina pa kaya ako dito, nagpapaikot-ikot just to find a parking space. Tapos sasabihin mo sa'yo? Never." Inis naman na sagot ni Chessa. "What the?" Hindi itinuloy ng lalaki ang sasabihin bagkus ay pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng parking area. "Grabe ha, kung makasigaw wagas. Parang siya naman nagmamay-ari ng parking area," she murmured to herself. "Pero in fairness, mabilis ako ha." Nangingising niyang wika sa sarili. Habang naglalakad papasok sa ospital ay naalala niya ang mukha ng lalaki. Oo siya. Siya ang masungit na lalaki sa resort. Aniya. Hindi makapaniwala na makikita na naman niya ang lalaking yun. Buti nga sa kanya. Dagdag pa niya na parang naloloka na nagsasalita mag-isa at tuliyang pumasok sa kanyang klinik. Sa kabilang banda naman ay naghanap na lang si Jerome ng mapaparking ang iba. Dahil inabot na siya ng 10 minuto kakaikot sa parking area ng ospital. Pero wala pa rin. Sa kabilang building siya nakakuha kahit binayaran na lang niya. Nakakunot ang noong naglakad papunta sa klinik ni Steph. "Oh, bakit lukot na naman yung mukha mo? Aba, di ba maganda ang mood mo na makita ko?" Biro ni Steph sa kanya habang papasok siya sa klinik nito. "Nakakainit kasi ng ulo yung umaga ng parking lot ko. Ayun tuloy natagalan ako." Isagot naman niya. "Kumusta na?" Tanong niya sa dalaga habang humahalik ito sa pisngi nito. "Well, I'm good. Hayaan mo na yun. Don't make it ruin your day. And besides, yung mga wrinkles mo nagsisilabasan na naman." Pagbibiro ni Steph. Kilala niya kasi ang ugali ni Jerome. Ayaw na ayaw niya ang nalalamangan o naaagawan. At mabilis suminit ang ulo nito. What he says must be obeyed. Yan ang motto niya pero kapag sa ama, para siyang maamong tupa. "So we have lunch o babalahin mo lang ako dito?" Seryosong tanong ni Jerome kay Steph. "Relax, syempre kakain tayo. Kaya nga kita inimbita dito kasi lilibre mo ko." Ngiting sagot naman ng dalaga. "Then tara na, gutom na rin ako. Baka lalong uminit ang ulo ko." Ngising sagot naman niya na halatang natanggal ng kaunti ang inis niya. Dinampot agad ni Steph ang kanyang bag saka sila lumabas ng ospital. "Alam mo, kailangan mo na siguro ng love life para naman matanggal yung pagiging masungit mo." Birong tura ni Steph habang hinihintay nila ang kanilang order sa kanilang mesa. Sa malapit na restaurant lang sila pumunta dahil kailangan makabalik ni Steph sa klinik. "Kailan pa naging sagot ang love life sa buhay ko? Sige nga. At saka hindi pa ako handa no. Sakit lang sa ulo yan." Sagot naman niya. "Ha? Halatang tatandang binata ka nga niyan, Jerome. Ilang taon ka na?" "Oh, Steph, don't start with me with my age again. Ilang taon lang ang pagitan natin no. Mas bata naman ako. And besides my love life ako ikaw. Nga. Gusto mo ihanap kita?" Wika ni Steph. "Forget it. Nandyan ang food natin, kumain na lang tayo." Pag-iiba niya. He doesn't want to talk about love life, lalong-lalo na kay Steph. Until no kasi ay may nararamdaman pa rin siya dito. He just keep it to himself dahil may karelasyon ng iba ang dalaga. And they will going to tie the knot soon. Steph is his most serious relationship. Steph is 25 years old when they started their relationship. But it only lasted 2 years dahil sa studies and practice ng dalaga. She is studying while Jerome runs their business with his dad. Kulang na kulang sila sa oras na dalawa. And it triggers that to make their relationship struggled at nauwi sa hiwalayan. Habang nagkasama sila ngayon, palihim na pinagmamasdan ni Jerome si Steph. In his mind, Steph is still beautiful and never will it fade. Kung hindi lang dahil sa may karelasyon to,
Itatry sana niya ulit itong ligawan. But he doesn't want to ruin someone's relationship. Napansin ni Steph ang kanyang panakaw na tingin. What? Tanong niya. Nothing, it's been a while since we ate together. Paano naman kasi ang layo ko at saka busy ka din sa negosyo. Paminsan-minsan lang to kaya sulitin na natin. Sagot naman ni Steph. Oo nga, maikling sang-ayon naman niya. Matapos silang kumain, inihatid na ni Jerome ang dalaga. Habang nag-uusap sila ay may biglang bumangga kay Jerome mula sa likod. Oops! Sorry! Paumanhin ng babae. Nilingon niya ni Jerome. Ikaw? Halos sabay nilang sambit. Ikaw na naman! Galit na wika ni Jerome nang masino ang nakabangga sa kanya. Ang babaeng nakita niya sa resort. Pasensya naman po, mister. Nagmamadali kasi ako. Sarkastikong sagot ni Jessa. Dahil sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang kanyang dinadaanan. Oh Jessa, saan ka galing? Tanong ni Steph na kasalukuyang kasama ni Jerome na mga oras na yon galing sila sa labas na kumain. Hello Steph, nakalimutan ko kasi nung huling pasyente ko yung cellphone nila sa klinik ko kaya ihahabalik ko lang. Sagot naman niya. Kilala nila Jessa at Steph ang isa't isa. Hindi lang sa iisang ospital sila nagtatrabaho at magkatabi lang ang kanilang mga klinik, kundi dahil nakabuo din sila ng pagkakaibigan dito. Mostly na magpasyente ni Steph na nagagaling ng therapy ay kay Jessa niya inire-recommend. Ganun ba? Nag-lunch ka na? By the way, he's Jerome, my friend, and Jerome, she's Jessa. Physical therapist siya ng ospital at dito lang din siya sa tabi ng klinik ko. Pakilala at wika ni Steph. Hi, sorry sa pagkakabangga sa'yo. Ani Jessa kay Jerome. Bakit ba lagi na lang kitang nai-encounter? Ha? Kunot noong tanong naman ni Jerome. Did you saw each other na? Takang tanong naman ni Steph. No, never mind. I'll be get going. Pag-iiba naman ang paalam ni Jerome. Okay then, next time ulit? Well see, I'll contact you na lang if may time ako. I need to focus kasi sa resort. Sagot ni Jerome saka umalis na. Hindi man lang niya nilingon ang babaeng kausap niya. Nang makalis si Jerome, hinarap ni Steph si Jessa. Pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko ha. Ganun talaga yun eh. Pagpapaumanhin ni Steph. Ayos lang, mukhang pinaglihis ang palaya. Laging kunot ang noo at nagsusungit. Ngiting sagot ni Jessa. Ewan ko ba dun? Pero mabait yun. O sige, mauna na ako. May mga pasyente pa akong darating eh. Naghiwalay na lang silang dalawa. Naging abala si Jessa sa kanyang mga pasyente. She has regular patients and she only get lunch and closing hours as her rest time. She loves what she's doing kaya baliwala ang pagod. Samantala, na makabalik si Jerome sa resort, nagtungo siya kagad sa kanyang pinaka-opisina para iayos sa mga kakailanganin niya. Malapit na matapos ang resort, kaya kailangan na din niyang kumuha ng mga investors dito. Habang subsob siya sa kanyang opisina at tumunog ang kanyang cellphone. His dad calling. Yes pa? Bungad niya. Just wanna check on you kung ginagawa mo din ang trabaho na kailangan mong gawin dyan. Pa, hindi ako bata to check on every time. That's good. Mukha na asiyahan naman ng ama. Nang maibaba niya ang tawag ay pabagsak na inilapag ang phone sa mesa niya. Parang bata na i-check lagi. May sarili naman akong utak. Galit na wika niya sa sarili. Ilang linggo rin na subsob si Jerome sa trabaho. Kung hindi sa opisina, binibisita niya ang renovation ng resort at kaunting-kaunti na lang matatapos na. Nakakuha na din siya ng mga investors dito. At kapag natapos ang resort ay pwede na sila mag-operate. Maybe next week bubuksan ang resort and I want to have a small party for the blessing. Kahit mga ins lang at saka ribbon cutting dito. Balita niya sa ama sa telepono. Sige, kung ganun pupunta kami ng mama mo dyan next week. Sagot naman ng ama. By the way, do you have investors ba? Yes pa, I have 3 investors now and maybe tatanggap pa kung may magkaka-interest. They will be coming on our ribbon cutting.
Sagot niya. Well, good job my son. You didn't disappoint me. Mukhang may mabuting dinulot ang paglagi mo dun sa Laguna. Puri sa kanya ng ama. I just love the place pa and I want to stay here. Malapit sa beach at trabaho. All I need here, except my friends. You can find new friends there na kung gusto mo. Pa, kilala niyo naman ako. I better be friends with the ocean waves. Anya. Totoo naman kasi, mas pipiliin pa niya ang dagat kaysa makipagmingle sa mga kaibigan niya. Magsisurf na lang siya buong araw. Resort cutting day. Kaunti lang ang bisita na inimbita ni Jerome. Mga kaibigan, empleyado ng resort at mga investors kasama ang pamilya nila. Hapon ginawa ang programa para din hindi ganun kainit. Isa-isa nang nagdatingan ng mga bisita. Ang iba'y may mga dala pang regalo. Beach party ang tema na pinasabi niya kaya walang nakabarong o Amerikana sa mga oras na iyon. Kahit mga matatanda na ay umaayon sa konsepto. Nangingiti siya habang pinagmamasta ng mga bisitang pumapasok sa main entrance ng main inn. Dumating na din sa wakas ang mga magulang na galing pa sa Maynila. Pa! Ma! Akala ko hindi na kayo makakarating. Salubong niya sa mga ito. Eto ba naman ang papalipasin namin, iho? Sagot ng ina. Iginala niya ang kabuuan ng harap pa lang ng resort. Perfect. Bulalas niya. Thanks, ma. Sige na, pasok na kayo sa loob. I'll just wait sa investors na parating and then we can start. Iginiya siya ng isa sa empleyado ng resort papasok sa loob kung saan gaganapin ang misa. Ilang sandali pa'y dumating na ang hinihintay ni Jerome. Si Mr. Santillan kasama ang kanyang asawa. Sorry Jerome, na-late kami ng dating. Galing pa kasi ako sa opisina. Hingi pa umanhin ni Mr. Santillan pagkababa nito sa kanyang kotse at sumunod dito ang asawa. Okay lang po, let's go inside. Yaya ni Jerome sa mga to. Salamat. At agad silang pumasok sa loob. Nasa paligid ng malaking swimming pool ang lahat. Doon nila gagawin ang misa at saka ang ribbon cutting papasok sa pinakaloob ng resort. May mga cocktails sa siniserve ng mga empleyado sa bawat nagkalat na bisita. It is just a simple party kaya hindi na nila kinailangan na maglagay ng mga mesa. Nagsilbi na lang na mesa ang mga nakakalat na benches sa paligid ng pool. Matapos ang misa, nag-ribbon cutting at saka nag-spray ng holy water sa paligid. Nakaalali naman si Jerome sa bawat gagawin pati na rin ng mga magulang. Samantala, Chessa, may pupuntahan ka ba ngayon? Tanong ni Steph kay Chessa. Sumilip na sa klinik ng isa habang paalis na. Wala naman, diretso uwi na sana ako eh. Sagot ni Chessa. Pwede bang samahan mo ako? May dadaluhan kasi akong beach party eh, kahit saglit lang tayo. Ha? Paano yan? Wala akong papalitan. Okay lang yan. Ako din naman eh, hindi na rin magpapalit. Pero pwede din naman tayong dumaan sa mall bago tayo pumunta doon. Sige, tama-tama nakahanda na din akong umuwi sana. Sabay silang lumabas sa ospital. Ngunit daladala nila ang kani-kanilang sasakyan. Hindi pa alam ni Jessa kung kaninong part ang pupuntahan. Tatanungin sana niya kaso nagilangan siya. Malalaman na lang kapag nandun na. Bumili sila ng tag-isa beachwear. At doon na din sa mall sila nagpalit sa isang fitting room ng mall. Nang makarating sila, bigla nagtaka si Jessa. Dito sila pumunta noon ni Sir Ed. Na makababa sila sa kanilang sasakyan, doon na niya natin tinanong si Steph kung kaninong party to. Ribbon cutting ng resort, remember Jerome? Yung last na nakabanggaan mo sa ospital? Silang may-ari nito. Iting wika ni Steph. Ngiting pilit ang ibinigay ni Jessa. Yari na naman siya sa lalaking yun. Gusto sana niya umatras kaso nandito na at saka nakakahiya naman kay Steph. Pumasok na lang sila sa loob. Dahil hindi na makita ni si Jerome sa paligid. Malamang abala yun sa mga bisita at hindi nga sila nagkamali ng hinala. Inaasikaso niya ang mga taong naroroon. Nang makita sila ay agad itong nagpaalam sa mga kausap para lumapit sa kanila. Nang makita ang kasama ni Steph, biglang nawala ang mahabang ngiti niya habang papalapit sa dalawa. Siya na naman?
sa isip ni Jerome. Thanks you came, bati ni Jerome kay Steph at parang hindi nakita si Chessa. Mawawala ba naman ako? By the way, you know her na, right? Singit kay Chessa. Yup, I saw her once na din dito sa resort. Sagot naman ni Jerome. Yeah, nasinapuladahan mo pa kami. Mahinang bulong ni Chessa ngunit dinig na dinig ng dalawa. What? You did that? Hindi makapaniwala ngunit may ngiting tanong ni Steph kay Jerome. Yes, he did. Si Chessa naman ang sumagot na tila inaasar ang isa. Forget it. May bahid na inis na bulala si Jerome. Nang iginiya siya sa may cocktail area, napansin ni Chessa ang dalawang pamilyar na mukha sa tabi na nakikipag-usap sa dalawang matanda. Mom! Dad! What are you two doing here? Tanong niya sa mga magulang na nagpalingon sa kanya. Oh Chessa! Nandito ka din pala? Ang ina ang sumagot. I'm with Dr. Step. Anong ginagawa niyo dito? Parents mo sila? Singit ni Jerome. Yes, kita naman sa mukha, di ba? Sagot naman ni Chessa. They are one of the investors here. Wika ni Jerome.